Ngayon, Panginoon, ngayon. Sana ang matututunan nating salita ay ano, manatili Sino sa po rito yung may isang asawa lang? Isang asawa. Oo naman. Lahat ng may isang asawa. Hindi ba kasampu? Hindi ngayon. Sige mga kapatid, Kinumpleto ang ano, Dave. Nag-ano muna kami, sige po, at basahin ko po sa inyo yung sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad sa Mateo 28. Ito po yung nakasulat sa verse 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ito po yung huling habili ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, mga kapatid. So ito po yung tema natin ngayong araw sa CCT, na yung gawa ng Diyos ay makita natin sa buhay natin. Sabihin nyo nga po, gusto kong makita ang gawa ng Diyos. Sabihin nyo po. gusto kong makita ang gawa ng Diyos sa buhay ko. So, di ba sa relihiyon, kadalasan tayo ang gumagawa para sa Diyos, no? Pero alam niyo po sa Biblia, ang Diyos po ang may ginagawa para sa atin. Naniniwala po ba kayo ron, mga kapatid, no? So, ang sabi po ng Biblia sa atin, may nakasulat na ang pamamahala ng lahat ng bagay ay nasa Panginoong Jesucristo na ngayon. So, baka iniisip natin, pamamahala ng lahat ng bagay. Si Pangulong na mamahala sa atin, yung presidente natin sa Pilipinas, yung mayor natin, yung mga bansa, may mga presidente sila. So bakit sinasabi ng Bible na si Kristo na ang namamahala sa mundo? So mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na bagamat ang Panginoong Hesus hindi natin siya nakikita, no? Hindi natin siya nakikita ngayon, no? Pero sabi ng Biblia, bagamat hindi natin siya nakikita, siya na po yung naghahari ngayon. No, so, di ba mga kapatid, mataas ang hari sa lahat ng pinuno sa mundo? Alam niyo ho ba 'yon? Kapag siya ay nagsalita, mangyayari po 'yon. Kaya mahalaga po, sa Biblia po nakasulat na makilala natin si Jesucristo. Kasi pwede natin makilala si Jesus sa pamamagitan ng relihiyon o tradisyon natin o yung nakalakhan nating paniniwala. Pero sabi po ng Biblia, si Jesucristo po, kailangan makilala natin siya ng personal. Kasi ang sabi ng Biblia, siya na yung hari natin. At sinasabi din po, siya ang tagapagligtas ng tao. At sinasabi rin po na siya ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At sinasabi rin na siya ang maghahari sa mundo. At sinasabi rin po na siya ang, kaya ko nga tinanong kanina siya yung asawa natin. Ibig sabihin po karelasyon. No? Siya lang ang isa. Siya yung sinasabi na Panginoon natin na sa lahat ng aspeto, hindi siya pwedeng mawala. Siya yon. Siguro po ganito, sino po yung boss natin? Siya. Sino po yung karelasyon natin? Siya. Sino po yung kaligayahan natin? Siya. Ibig sabihin po, si Kristo ang lahat sa atin. Naintindihan niyo po? Kaya, di ba, bigyan ko kayo, sino pong Katoliko? Okay. Lahat sila. Bigyan ko kayo ng idea dito, no? Di ba pag January, may pinoprosesyon sa Quiapo? Ano po yun? Okay, Black Nazareth. So, yung larawan na yon, ang sinasabi ng simbahan, yun yung yun yung sinasabi na parang Kristo na inukit, no? Pero pag January, humihingi ang mga tao ng milagro. Tama ho ba? May mga panalangin sila panata. So ang gagawin nila, lalapit sila doon sa Kristo na ginawa ng kamay at pupunasan ng mga panyo o kailangan lapitan. So kung titingnan nyo po, yung Kristo na yun na pinaparada, alam natin na gawa ng kamay yun. Tama ho ba? Di ba sabi ko sa inyo yung totoong Jesus, hindi nakikita. Tama ba? At siya yung tumitira sa mga anak ng Diyos, nananahan sa atin. Ibig sabihin po, ang kailangan ng Panginoong Jesucristo, pagsampalatayan, hindi niya kailangan ng replika. Tama ho ba? Pero, alam natin may mga nakakatanggap ng panalangin. Tama ba? May mga bagay na parang sa tingin ko ay kasi ang tao naman
kahit na sino pwedeng sampalatayanan eh. Di ba? Di ba? Kahit na sino eh. Pwede kang sumampalataya at mangyari yung iyong hinihiling. Ganun, no? Pero alam niyo ho ba, no? Sabi nga ng Bible kasi, ang Diyos kasi, may mga tao na kahit hindi sa salita ng Diyos umaasa yung kanilang pananampalataya, kadalasan tinatanggap din nila yung kanilang mga hinihiling. Kasi baka may magtanong sa, bakit pastor? Bakit nangyayari yun na may mga bagay na mali pero bakit natatanggap pa rin nila? Kasi may sinabi ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay at nagbibigay din naman siya ng ulan sa mga masasama at mabuti. Ibig sabihin po, para alam nyo, sa ibang kultura, no, para alam nyo po, sino po rito may kaibigang Muslim? Mayroon, no? Ibang relihiyon. Alam niyo po ba tayong mga Kristiyano sa Pilipinas? Tayo lang ang Kristiyano, di ba, sa Southeast Asia. Alam niyo po ba yung mga kapitbahay nating relihiyon kung ano? Buddhist, Muslim. Tama ho ba? Iba ang kanilang paniniwala sa atin. Tama ba? Pero may tanong ako sa inyo. Bakit may iba sa kanila pag nagdadasal sa Diyos nila? Nangyayari. Tama ba? Alam niyo po may sagot ang Bible. No? Sabi ng Panginoon, ang Diyos na tunay, alam niya ang lahat ng kultura ng tao at paniniwala. Nagbibigay din naman siya ng ulan sa mga mabubuti at masasama. Ibig sabihin po, Diyos pa rin ang nagbigay ng kanilang hinihiling. Tama ho ba? Diyos pa rin eh. Kasi lahat ng bagay na hinihiling natin, nanggagaling yun sa Diyos. No? Kaya lang, ito po yung problema. No? Kahit ibigay ng Diyos yung hinihiling natin, sabi ng Diyos sa atin, no, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, may isang bagay na hindi tayo hinihiling. Alam niyo ho ba yun kung ano? Yung hindi natin hinihiling, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa. Sabihin nyo nga po, kaligtasan ng kaluluwa. Kaligtasan ng kaluluwa. Yung kaligtasan po ng kaluluwa, ito po yung pinakamahalaga na dapat hinihingi ng tao. Kasi di ba tayo, madalas ang hinihingi natin yung mga bagay na pang-ano lang, pansamantala. Halimbawa, Lord, kailangan ko ng bahay. Lord, kailangan ko ng work. Lord, kailangan ko ng pangmatrikula ng anak ko. Lord, kailangan ko ng pambayad utang. Di ba? So, ang lahat ng yon pansamantala. Pwedeng ibigay ng Diyos yun. Pero may isang bagay na dapat hingin pala, no? Yung kaligtasan natin. Kaya po, kung iisipin nyo, no? Sabi ng Bible, ako na ang naghahari ngayon sa lahat ng bagay, magsiyaon nga kayo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Siguro tatanungin nyo, bakit ba inutos ni Kristo sa mga alagad? Sino po ba rito yung kilala si Pedro, sila Juan? Yung mga alagad, di ba? Yung tinatawag natin San Pedro, San Juan, mga alagad ng Panginoon yon. Inutusan ni Jesus yung mga alagad niya, di ba? Gawin yung alagad ng mga bansa. Ibig sabihin, hindi niya sinabi na magtayo kayo ng sekta, no? Para kilalanin ako ng mga tao. Ang sabi niya, kayo ay kumuha ng mga i-recruit, sabi niya, no? I-recruit, no? Parang networking. Kumuha kayo ng mga i-recruit na tao, gawin yung mga alagad ko. So, hindi lang tayo tinawag para magkaroon ng relihiyon eh. Tinawag tayo para makilala si Jesus. Kasi ang gusto ni Jesus, pag magre-recruit tayo, ipakilala natin siya sa mga tao, no? Kasi ang sabi ni Kristo, ako na ang hari, ako na ang Panginoon ng tao ngayon. Sabihin niyo sa mga tao, maging alagad ko sila. Tama po ba? So kung titingnan niyo, no, hindi sinabi ng Panginoon, magtayo kayo ng relihiyon, wala kayong narinig, no? Ang sabi niya, gawin yung mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ano man ang kultura nila, kung may paniniwala man sila na iba sa atin, ang sabi ni Kristo, ipakilala niyo ako sa kanila, gawin niyo silang mga alagad ko. Naintindihan niyo po? So mga kapatid, yun yung goal ng yun yung goal ng Bible, no? Tayo pong mga Kristiyano, maging alagad. Alam niyo po, may tanong ako. Ito, kayo po ba sa palagay niyo alagad na kayo? Tigasunod niya na kayo? Tigasunod na pa tayo ni Kristo? So mga kapatid, kung nagdududa pa tayo, kung hindi natin sure na parang hindi pa pastor, parang tingin ko, baka hindi ako makasunod kasi ang dami kong kasalanan. Makasalanan ako eh. Ako rin naman eh. Tayo namang lahat, di ba? So, pero anong pagkakaiba ng isang makasalanan na susunod sa kanya? Alam niyo kung ano? Ito mga kapatid, sasabihin ko na, no? Mababago ang buhay niyo. Ulitin ko anong pagkakaiba ng sumusunod sa hindi sumusunod? Pag sumunod ka sa Panginoon, ulitin ko mababago ang buhay niyo. Pastor, saang bagay mababago? Abangan niyo. Diba? Kasi ang sabi ng Biblia, kapag ako naghahari sa inyo, may sinabi ang Panginoong Hesus babaguhin ko ang buhay niyo. Sabi niya, no? Babaguhin ko ang lahat ng bagay. So mga kapatid, ibig sabihin po nun, maraming mababago sa atin. At yung pagbabago na yon, tandaan niyo po, yung pagbabago na yon, for the better, hindi for the bitter. Tama ho ba? Hindi tayo mababago para wala lang. No? Kasi may mga tao kasi, di ba,
tingin nila na ayoko nang maging Kristiyano kasi parang wala namang nababago sa buhay ko. Parang ganun pa rin ako. Huwag niyo isipin yun. Kasi mga kapatid, ang mga alagad din, nung panahon na tinawag sila, no? Isipin nyo nung panahon tinawag sila, sa tingin nila walang magbabago. Alam niyo ho ba, no? Para alam niyo lang po ito, no? Yung, di ba ng Panginoon bago mapako sa krus, lahat sila nasa depression na. Alam niyo ho ba yon? Kasi ang tingin nila, nang mamatay si Jesus, nabigo yung kanyang mission. Yan ang tingin nila Pedro at nila Juan bigo, no? Nang mamatay si Jesus sa cross ng Calvary, ang tingin ng mga alagad, bigo. Lahat ng kanilang pinagpagalan na wala. Di ba pag ang isang bagay namatay, wala na. Tama ho ba? Sino nang namatayan? Ako. Tayong balang araw mamamatay din tayo. Tama ho ba? Sa tingin ng mga tao, pag may namatay na isang bagay o isang pinuno, isang leader na namatay, o yung minamahal natin na sinusundan, tingin natin wala na, di ba? Yun ang tingin ng mga alagad. Nang mamatay si Kristo, tapos na rin. Wala na. No? Ibig sabihin, yung pinagpagalan natin, yung ating pangarap na mangyari, hindi na nangyari. Pero may tanong ako, nanatili bang patay ang Panginoon? Sige po. Nanatili ba siyang patay? Anong sabi ng Bible nung ikatlong araw, ano pong nangyari? Nabuhay siya. Nabuhay siya uli. Nagulat ba yung mga alagad nung makita nila na buhay pala yung Panginoon? Nagulat ba sila? Nagulat sila kahit si Tomas At hindi pa nga naniniwala yung iba. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwalang buhay yung Panginoon kasi kung buhay siya, kailan ipakita niya sa akin na yung sugat niya sa krus. Kailang umahawakan, no? Gusto pa ng mga alagad, di ba? Pero alam niyo po, no? Alam nating nabuhay, tama ba? At nakita nila. So, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Di ba may mga panahon, mga kapatid, na patay na yung pag-asa natin, tama? Para ang buhay natin ay maging mabuti, tama ba? Alam niyo po, ganito, simple lang Bigay niyo yung sarili niyo sa Panginoong Hesus. Pasakop kayo sa Kanya. No? Alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, hindi siya nanatiling patay. Tama ba? Nabuhay siya uli. Ibig sabihin po noon, yung pagkabuhay ni Kristo, hindi lang po simbolo yon. Yun ay realidad na sino mang may relasyon sa Kanya, hindi po kayo mananatiling patay. Tama ba? Mabubuhay kayo. Sino po bang patay sa atin? Maraming patay Patay tayo sa pananampalataya. Tama ho ba? May mga negosyo kayo, baka mga patay na rin yan. Tama ba, no? Baka meron kayong mabuting bagay na nasa inyo, namatay na rin. Tama ho ba? Baka meron kayong inaasahan na patay na rin, di ba? Wala na, patay na. Patay na yung nanay ko. Patay na yung pag-asa ko. O, patay na rin yung anak ko. Pati ako, patay na rin. So, iniisip natin, wala nang pag-asa. Pero tandaan nyo, na ang Panginoon namatay, nabuhay siya ulit. Tama ba? Kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya, mga kapatid, sasagutin ko kayo, mabubuhay ulit. Tama ba? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, pag na kay Kristo tayo, laging may bago. Kasi nabuhay na siya Tama ba? At hindi na siya mamamatay. Kaya mga kapatid, kung sasampalataya kayo, sa Panginoong Hesus, idiretso nyo na. Kasi, siya lang ang pwedeng magbigay ng pagbabago sa inyo. Amen po ba? Mababago ang buhay nyo. No? Hindi ito birong aral. No? Baka sabihin nyo na, lahat naman ng mga pastor, naririnig ko na yun ang sinasabi. Mga kapatid, kahit walang mga pastor, pag magbabasa kayo ng Bible, mababasa nyo, pag si Kristo nasa inyo, mababago kayo. Pastor, may kailangan mabago sa akin. No? Alam nyo, gustong unang mabago ng Diyos sa atin yung puso natin. Amen po ba? Yung puso na yan, pag nabago yan. Mga kapatid, tandaan nyo. Ngayon pa lang, pagpapalain kayo ng Diyos. No? Kaya, sabi ng Bible sa atin, gawin yung alagad ng lahat ng bansa, bautismohan nyo sila sa pangalan ko, at ang sabi, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng aking iniutos. Kaya sa araw na ito, nawa, makilala nyo si Jesus ng personal. Mga kapatid, no? Makilala nyo siya. Kasi siya lang ang pag-asa nyo. Siya lang ang pag-asa natin. Yan po ang goal ng CCT, no? Ibahagi si Jesus sa bawat tao para mabago yung buhay. Tandaan nyo po, ang pagbabago saan nagsisimula? Mga kapatid, saan? Saan po? Sa puso natin. Tama ba? Gusto nyo ng pagbabago? Magsisimula sa atin. No? Huwag nyo asahan muna magbabago yung iba. No? Hindi ganun Tayo muna. Yung mga alagad, ganun ang ginawa ni Jesus Di ba? Pinakita niya na hindi ko kayo iiwan, pero mamamatay ako, no? Pero nawala na sila ng pag-asa. Pero gusto ng Panginoon magtiwala sila na yung kanyang sinabing mangyayari. Nangyari na. At nagkaroon na sila ng pag-asa. Hindi na sila nalungkot, bagkos, nagpatuloy sila at nangaral sila sa iba't ibang mga tao hanggang sa kumalat na ang pananampalataya natin. So hanggang dito tayo mga kapatid sa araw na ito. Baka may itatanong kayo, may lilinawin po kayo, pwede po para maging malinaw sa atin, no, mga kapatid. So thankful tayo kay God, nandito tayong lahat, no? Tanong Masaya po, ako kasi nandito.
Meron ba nandito yung mga kayong partners natin. curious kayo na bagay tungkol sa Panginoon? Ayan. So baka iniisip natin, ano? Ano ba itong CCT? Nauobliga kami dumalo sa Bible Hindi, study. May mga privilege ganung po yan. nanay, no? Pero alam niyo Privilege po malaki yan. yung tulong sa atin, no? Oo. Kahit Yung kung salit- pinipilit kayo, tandaan niyo mga kapatid, pagdating ng panahon, maiisip niyo to, ha? Sasabihin niyo, mabuti pala, nakadumalo ako sa CCT kasi marami akong natutunan. At saka hindi. Ngayon, bago ng buhay ko. Sa ngayon, maraming kumukontra ng nanay. Pero tandaan niyo po, pagkaraan ng ilang taon, hindi niyo kalilimutan yung nangyari na to. Oo, yung aming yung mga nanay namin na regular na umattend sa ibang fellowship, binibless sila. Binibless ang negosyo, binibless kung kailan, di ba? Marami na Regular parang- silang ma-attend. Tapos yung pamilya naaayos, kumbaga, yung kanilang bahay, nagiging, yung mga negosyo lumalago. Di ba, Dave, no? Ano natin yan sa mga regular na uma-attend. Testimony din namin yan sa inyo kahit saan. At saka hindi ganito po yan. Pag kayo inibita na CCT, pag itong CCT, actually, ang Diyos na nag-i-invite sa atin. Ano po ba? Ang salita ng Diyos, hindi lahat ng nanay nandito. O sige, ilang nanay kayo dito sa Sapang Palay ngayon? O ilan na kayo nandito? Ilan ang partner dito? Marami, di ba? Pero ilan kayo nandito? Para lampas ba? Desire ng Lord, desire ng Lord na i-bless tayong lahat. Pero minsan tinatanggihan natin kasi yung word of God. Pero ang blessing nasa salita ng Diyos kasi nakikilala po natin ang Panginoon. Sa tingin niyo? Ano mga Ano pangalan ate? mo ulit? Ate? Si Ate Marisa. Oh, kakapangalan ng kapatid ko. Ano yun? Ganun sa, ano yun, no? Marunong Nalala mo yun. yung may patay, Marisa. pati yung may patay kayo, no? Nakarating kami. Ay, oo nga, pati Marisa. Si Marisa. Ikaw ang partner, Marisa. Ikaw ang ano. Welcome, uli Marisa. Thank you. Ayan. So, God bless po, mga kapatid. God May bless. tanong pa po? Tanong pa po. Ate, walang tanong. Gusto niyong ipag-pray? Walang paglili. Okay. Susunod na. Pag-pray po, baka may... Negosyo niyo, may kagalingan, anong gusto niyong ipanalangin? Prayer request po. Sa akin, sa ako Ate? minamanas, panalangin. Minamanas. May isa pa yung Ate, ano mo pangalan? mataas ko. Melanie. Si Ate Melanie. Ate Melay. Ate Leanay. Melanie ba? Melay. Melanie Sinol. Ate Melanie. Anong pala niya Ate Melanie? Melay. Alani. Melanie Melay. Ate. Asawa love. Si ate ikaw, anong prayer request ate? Gisina. Ano po? Solusyonin yung mga problema. Solusyon ng problema. Marami yan. Nandiyan Prayer yan. lang katapat niyan. O ate Marisa, ikaw, ate. Kamusta? Ano lang po, kaligtasan lang po. Sa biyahe po. Kaligtasan lang mahalaga yun sa Ayun po, kaligtasan po. bibiyahe din kayong dalawa parate? Hindi po, yung mga mister po. Ang mga mister, Ang mister mo, oo. anong trabaho? Bus driver po. Ano ba? Anong bus ba? Oh! Sa ano po, Precious Grace po, Santa Cruz. Sa Precious Grace. Pre Santa Cruz. Oo. Driver. Oo, mahalaga Sa yun. inyo rin. Tsaka Hindi po. Ang ano ko po na, mister ko po na sa Ramcar po. Ano yun, Ramper? Sa sanitation po sila. Ay, wow, great. Tapos may trabaho. Ate Wilma, ikaw, anong prayer request mo? Marami yan. Marami Hindi, mabigat kasi alam yung coordinator. Ganito mga kapatid, bago pala, ako kasi nangungutang din ako eh. Bago week pa lang, naghahanda na ako. May nakahanda na ako. Bago yung linggo. Para hindi mabigat, Di ba, nagbayad ako ngayon? Naghahanda na ako doon. Naghahanda na talaga ako. O kaya, Pero totoo nun, di ba, minsan linggo-linggo kinakapos talaga kami. Kailan obligasyon namin mag-budget sa CCP. Hindi naman po pero naghahanda Bago talaga ako dumating bago yung pa. araw, ginagawa na namin ng diskarte para makabayad. Hindi, minsan bago pa. Minsan linggo pa lang, bago yung nag-start araw na ng ako. bayaran. Minsan kasi, hindi namin na Pag-pray niyo po, Lord, may pagbayad ako. Parang gusto kong makabayad. hindi pa naman ma-produce agad. Oo. Mag-pray kayo, mag-pray na, Lord. Nauna, Panginoon, yung paglilingkod ko sa inyo. Sige, pray tayo, mga kapatid. Si David pa, anong prayer request? Batik yan, alam ko na yan. Hindi, di ka. Hindi, sabihin mo. Matet ko ngayon ang dami pang Oh my. So, isa. Month end. Nako. Ano sa kanila yon? Burden sa kanila yon? Pag month end. Lalo na. Dito. Dito, meron pa sa group natin. Meron ko. May isa. Si TJ nagbigay. Meron pa pasaway. Pero hindi bale. Baka magbayad naman agad.
Sige. Araw-araw lang din niya. Ewan ko lang yun. Ipag... Oh, Tapos ito. may nawawala pa pong isa. Yun yung malaki 100. Ay, nawawala. Nasa ibang. Yan na yun, sinasabi ko. Print tayo muna. Nako, wag. Delikado yun. Iiksi ang kanyang, mundo. Ay, maiksi na po talaga. Ay, hindi. Ililiit pala ang mundo. Ililiit ang kanyang mundo. Ililiit ang mundo. Hindi kakasuhan na siya ng Oh, malaki-laki yun. matindi yun. Wala kayo. Pwede siyang makulong doon. Kung tukay lang yung utang, no, pwede magtago. Eh, no? 100 talaga. Hindi man lang nakapag-down. Yun na lang. Dito, 88 na lang plus yung abono namin. Mga 90,000. Pwede na bang kasuhan? Oh, Kakasuhan nila yun, nabulin yun. pwede kasuhan yun eh. Oo, Tapan. staffa yun. Lalo't may contract. May nangyari yung kinakasuhan talaga ng CCT yan, Pirma pa mga naman yan. no? abogado Kasi na yan. pirma eh. Yung 550. Yung mga abogado pa naman ng CCT. Okay, pray tayo. Mga Sige, kapatid. let's pray po. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming mga partners. I-bless niyo po ang mga panalangin namin. Yung mga may sakit po, may mga minamana, sila Ate Lani Father, i-bless niyo po siya. Nawa ang mga Kanyang mothers asawa, namin ay Lord. patuloy Ay, pong pumaling pagpalain. sa karamdaman. Yung mga solusyon sa problema ng aming mga mothers dito, Ama, kayo po ang magkaloob. Diyan po sa pamilya po nila Marisa, ganoon din kay Ate Ama, yung kanya pong asawa na driver. Yes, Lord. Pagpalain niyo po yung sa pang-araw-araw niyang hanap buhay Ama sa labas. Mahirap po maging driver dahil maraming pwedeng mangyari, pero po pag may gabay po ninyo, naniniwala kami Ama, magkaroon man ng mga aberya, mga suliranin, pero kayo po ang sasama sa kanila. Pagpapalain niyo po ang kanilang pagta-travel. Ganon din po yung isang ate namin Ama, yung kanyang asawa din po na driver din po. Pagpalain niyo po sa sanity work. I-bless niyo sila. Yung kanilang mga hanap buhay Ama, yung mga partners Yes, namin Lord. dito. Hallelujah. Si Dave po may panalangin din sa kanyang work, Father God, si CCT. Yung mga partners namin na may mga pagkukulang. Dalangin namin, gawin nila ito, kayo ang mag-lead sa kanila na gawin ng tama. Yung isa din, Ama, panalangin namin na missing in action. Ama, panalangin namin yung babae na yon, na nawa po yung taong yon, na kayo ang gumiya sa kanya. Ipaalam niyo po sa kanyang puso na kailangan niyang gawin yung kanyang obligasyon. Kaya Ama, make a way para mangyari po ito. Alam namin, Ama, makapangyarihan kayo. Nasaan man siyang lugar, hindi siya makakataka sa inyo. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, nawa po maging tama ang kanyang agenda, ang kanyang motibo sa kanyang puso. Panalangin namin Ama, si Ate rin po, si Ate Wilma sa kanya pong pagiging coordinator sa aming fellowship dito, tutulungan niyo siya palagi. Kami po ng aking may bahay Ama, patuloy niyo kaming samahan. At ang mga FCM dito sa Sapang Palay, patuloy niyo silang i-bless. Salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo kaming lahat Ama, samahan niyo kami. Nawa po ang mga kapatid namin ay naisa puso po nila ang inyong kapahayagan. Ang mensahe niyo po sa araw na to, sila po'y maging bukas sa inyong salita at naniniwala kami Ama, ngayon pa lang ay pinagpala niyo na kami at nawa po patuloy silang maging bukas sa inyong mga katotohanan at mga aral upang lumago kaming lahat sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ay, picture muna. Ulit.